These are 5 possible reasons kung bakit hindi nakakapag-save yung iba sa atin. So number 1 is they don't track their expenses or wala silang fina-follow na budget. So ang nangyayari, hindi nila alam kung saan napupunta yung income nila. So gastos lang sila ng gastos tapos hindi na nila namamalayan na baka o nag-overspend na sila or short na sila for this month. So yun yung isa sa mga reason. That's why important na meron talagang budget yung every person, kahit single ka, kahit hindi ka pa married, mahalaga yung budget para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Second is, they don't have a clear savings goal. So, ang iba kasi, wala talaga silang planong mag-save. I think you already heard about the finance formula na income minus savings is equal to expenses. So, ibig sabihin, kung ano lang yung matitira after savings, yun yung dapat gastusin. But the thing is, yung iba, hindi nila fina-follow yung formula. So, kabaliktaran yung ginagawa nila. So, ginagawa nila is income minus expenses, tsaka lang nagsisave. So, whatever is left after expenses, yun lang sinisave nila. But the danger is, may possibility na wala kang masave kasi hindi mo siya na-prioritize yung savings. Third one is, very common to, lifestyle inflation. So, tumaas yung income mo, pero tinaasan mo rin yung expenses mo. So, ang nangyayari, walang nasisave. So, imbis na sana yung increase ng income is napupunta sa savings, ginastos mo siya. So, nag-upgrade ka ng lifestyle mo. So, example dyan is, madalas nang nagda-dine out, mas mahal na yung mga restaurant na pinupuntahan, nag-upgrade na ng mas mahal na phone, yung tumaas talaga yung lifestyle mo. So, mas mahal na yung mga expenses mo ngayon na mas mataas yung income mo kaysa noon. Number 4 is walang emergency savings. Possible na meron silang regular na savings pero nagagalaw siya every time merong emergencies. So example of emergencies is yung mga, for example, may nasira sa bahay, merong medical emergencies. So dito rin pumapasok na mas maganda if meron talagang insurance kasi hindi nagagalaw yung savings mo. So for example, may mga health emergencies, meron kang mga HMO na magagamit para hindi magagalaw yung regular savings. Number 5, I think hindi naman lahat irresponsible talaga. Siguro hindi siya expense problem. Possible reason is may income problem. Meaning to say, hindi talaga kayang i-cover ng income mo yung basic expenses mo or yung needs niyo. For me, ang dapat gawin, if wala na talagang ma-adjust sa expense na side, dapat taasan yung income. So work on your income. Work on your skills para dadating yung time na pwede mong taasan yung income mo. So yun guys, yun yung mga naiisip kong reason kung bakit karamihan talaga hindi nakakapag-save.